Magandang araw po, Sir Bob. Ako si Beverly, taga Novaliches. Matagal na po akong subscriber sa channel nyo. Mahilig din kasi akong makinig ng horror confessions since nakaka-relate ako. Bukas po ang third eye ko. Hindi ko alam kung gift ba itong matatawag o sumpa. Hindi ko ginusto na magkaroon ng ganito pero nandito na to eh. Hindi ko rin po alam kung paano ito aalisin kaya tinanggap ko na lang. Sinanay ang sarili na parte ng buhay ko to. Simula bata kasi ay may mga nakikita na ako pero puro mga silhouette lang ang mga ito not until taong 2013. Dito na ako magsimulang makakita talaga ng mga entities. Undas po noon taong 2013 nang mangyari sa akin ang isang nakakatakot na experience. Masyadong sariwa pa rin sa akin yon kahit maraming taon na ang nakalipas. Ang kwento ko ay hindi kasing haba ng mga kwentong ibinahagi sa inyo dito, pero kayo na po ang bahalang mag-edit. Maiksi lang po kasi ito, pero solid po ang impact sa akin. Balik ganito po yon. 12 years old ako nang mangyari yon. 9 years old naman yung kapatid ko. Hindi ba nakaugalian na natin na tuwing undas ay nagsisindi tayo ng kandila sa labas ng pintuan ng bahay sa gabi? Naglalaro kami ng kapatid ko noon. Hindi kasi kami pumupunta ng sementeryo dahil wala naman kaming dadalawin doon. Yung angkan ng parents ko ay nasa malayong probinsya, kaya sa bahay lang talaga kami. Hindi na rin kami lumuluwas ng undas dahil malayo yung probinsya, tapos siksikan pa dahil maraming umuuwi. Sinuway na kami noon ni mama na wag naming paglaruan ang mga kandila dahil bawal daw. Pero hindi kami nakinig ng kapatid ko. Mahirap tumigil lalo na at natutuwa ka sa ginagawa mo. Nung una, sobrang tuwa pa kaming dalawa. Pinapatulo namin sa mga daliri namin yung kandila at pinapadaan ang daliri sa apoy nang hindi napapaso. Hanggang sa maboard kaming dalawa. Nagsuggest ako noon na kakanta kami ng happy birthday tapos pipikit. At sa pagbilang ng 3 ay saka pa namin bubuksan ang mga mata namin at hihipan ang kandila. Nakailang try kami, tapos nagtatawanan kasi hindi kami nagkakasabay. Kaya ang sabi ko, mauna na lang yung kapatid ko. Siya muna ang iihip, tapos after niya ay ako na. Nakatatlong try din siya bago niya nagawa. Sa pangatlong pag-ihip niya ng kandila ay parang namadikmata ako. May nakita kasi akong presensya. Kakaiba yung feeling kasi nagtaasa na ang mga balahibo ko. Inignore ko na lang muna yung feeling na takot na yon. Pero ang totoo, parang ayoko na sa larong yon. Nagsabi agad ako sa kapatid ko na ibang laro na lamang yung laruin namin. Kaso ay ayaw niya. Ayoko naman na masabihan na madaya, kaya ang sabi ko na lang nun, after nun ay tumigil na kami. Napapayag ko naman siya. Pero ang totoo ay palakas ng palakas yung kabog ng dibdib ko. Unti-unti na rin akong nakakaramdam ng kilabot. Hindi ko lang talaga maintindihan yung feeling. Nakaramdam ako ng malamig kahit hindi naman uulan dahil sa nagtaasan na naman ang balahibo ko. As in nakailang beses na akong paghagod sa braso ko pero ayaw mawala. Pinipilit din ako ng kapatid ko na gawin ko na ang nilalaro namin. Na nung time na yon ay plano ko nang itigil. Nagdalawang isip na ako kung pabibigyan ko ba siya o initigil na. Pero syempre, nanaig yung pagiging ate ko kaya ginawa ko na. Nung ako na yung nagtry, naapikit na ako. Pero palakas ng palakas yung kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay ang daming naatingin sa akin na para akong naasiwa na kinikilabutan. Kaya hindi pa tapos kumanta yung kapatid ko. Mabilis ko nang binuksan yung mata ko. Napansin ko ang puting silhouette sa harapan ko. Napatigil ako, saka pa bumalik sa wisyo nang nagsalita na yung kapatid ko na hipan ko na yung kandila. Hindi ko na alam kung susundin ko pa ba siya o bahala na. Ang ending ay hinipan ko ang kandila. Pinagsisihan ko talaga yung ginawa kong yon. Sana ay hindi ko na lang tinuloy. Bumungad kasi sa akin ang isang maputlang muka after ko i-blow yung kandila. Kakaiba ang ngiti na sumilay sa mga labi ng entity na yon.
Matinding kilabot talaga ang naramdaman ko. Napatili pa ako sa sobrang takot. Ang putla kasi ng mukha niya nang parang sa patay. Nagtataka yung kapatid ko kung anong nangyari sa akin. Basta iyak lang ako ng iyak nun. Pinagalitan pa ako ni mama dahil deserve ko daw na mangyari sa akin yon dahil matigas ang mga ulo namin. Pero ramdam ko rin ang takot sa mga mata ni mama at halong pag-aalala nang papasukin kami sa loob. Ilang beses niya kaming pinagalitan at sinabihan na pangit daw yon dahil daw baka makatawag kami ng mga ligaw na kaluluwa at mapagtripan. Para nakikipaglaro daw kasi kami sa mga multo. Okay lang sana kung lahat ng mga multo ay mababait. Paano kung masama at papaglaro talaga yung multo? Kaya after mangyari sa akin yun ay hindi ko na inulit. Wala nang naglalaro ng ganoon sa bahay. Nagkatroma na rin ako sa kandila. Sunod-sunod na gabi kasi akong binabangungot. Pinatawas na nga ako ni mama noon para lang bumalik ako sa dati. Sa awa naman ng Diyos ay naging okay ako. Kapag inuutusan akong patayin ng kandila ay hindi ko na ginagawa. Di pa rin kasi mawala sa sistema ko yung itsura ng multo na nakaharap ko. Sobrang creepy niya talaga. Yung tipo na susundan-sundan ka nito kahit saang sulok. Habang sinusulat ko nga yung kwentong to ay bigla kong naalala yung nakita kong maputlang bata sa tabi ng alley na asabay ko sa jeep pa uwi. Kanina lang yon. Kaya tuwing undas ay naglalaan ako ng ekstrang kandila para pag-alaya ng dasal ang mga ligaw na kaluluwa. Sana ay mahanap na nila ang liwanag para matahimik na sila. Wala rin namang mawawala sa atin kung gagawin yon. Baka maatulong pa. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang story ko. Thank you sa inyong pagbabasa at more power sa inyong channel. Magandang araw po Sir Bob. Ako si Emma, isang babysitter dito sa Makati. Mahigit 13 years na rin po ako nagtatrabaho dito. Naswertehan sa amo pero nagbabalak na rin na mag for good sa probinsya namin. Medyo matagal na rin ako nakikinig sa mga kwentong horror sa YouTube hanggang sa maarating ako sa channel niyo. May naging experience ako dati na gusto kong i-share. Nangyari to taong 2021. Isang napaninindig balahibong karanasan na mahirap kong kalimutan. Taong 2012, nung lumuwas ako sa probinsya namin sa Iloilo para maipagsapalaran sa Makati. Umuwi ako sa amin ng 2018 para magbakasyon kasi na-extend ulit yung contract ko. Dumaan po talaga ako ng agency para mas tama ang pasahod at mga regulations. Nung taon din na yon ay na-meet ko yung boyfriend ko. Tawagin na lang natin siyang Robert. Isang OFW at same kami ng province. Mahigit 3 years ko rin siyang naging boyfriend at nagplano na nga sana aming magpakasal pagka-uwi niya taong 2020. Nakauwi na siya ng province namin noon at inasikaso na ang para sa aming kasal. Kaso ay nagkaroon nga ng COVID kaya hindi natuloy. Wala namang problema sa mga employers ko na umuwi ako para magpakasal. Nagsimula na kasi yung quarantine noon kaya pahirapan ang bumiyahe. Nagka-COVID si Robert July of 2021. Grabe yung pag-aalala ko sa kanya that time. Naiinis na naiiyak pa nga ako na hindi ko magets. Basta mahirap pong maintindihan. Gusto ko sana na ako ang personal na mag-alaga sa kanya. Kaso, masyadong mapagbiro ang tadhana. Nangako ako kay Robert na umuwi ng August 2021 pero hindi ako nakaalis dahil sa quarantine ni ma'am. Nahard yung atensyon ko sa employer at sa kaka-check kay Robert. Nagkaroon na nga ako ng anxiety. Naawa naman si ma'am kaya sinabihan ako na magpahinga muna ng 5 months. Saka na bumalik pagkatapos nun dahil 3 na rin kaming kasambahay nun. Ang sabi ni Robert sa akin ay magaling na siya. Saka na raw siya babalik ng abroad kapag nakasal na kami. Medyo nakampante ako kasi gumaling na nga siya at hinintay niya talaga ako.
Grabe yung excitement ko that time. Sobrang inspired pa ako sa trabaho. Hanggang sa dumating yung October 2021. Flight ko na nun. Hindi ako mapakali. Nasa airport pa lang ay kakaiba na yung kaba ko. Hindi ko tuloy alam kung paano patigilin ang kabog ng dibdib ko. Alam nyo yung excited na feeling pero parang may kakaibang mangyayari. Hanggang sa paglapag na ng eroplano at hindi na ako mapakali. Kahit nasa baggages ay nakaramdam na ako ng panlalamig ng mga kamay. Hindi na lang ako nagpasundo dahil gusto ko rin na isurprise yung pamilya ko at si Robert. Pero nashock ako dahil sinalubong niya ako sa labasan ng airport. May bitbit pa siyang karatula. Nagtataka ako dahil paano niya nalaman kahit isa ay wala naman akong pinagsabihan. Ewan ko ba, imbis na ma-overwhelm ako na siya ang sumundo sa akin, ay ibang kaba ang naramdaman ko nang makita ko siyang papalapit sa akin. Gusto kong baliwalain yung feeling na yon na excited na may halong kilabot. Iniisip ko na lang noon na siguro ganoon talaga ang pakiramdam kapag sinusundo ng boyfriend na galing sa sakit. Mas nangibabaw ang kaba ko kesa sa pag-aalala at kagustuhang makita siya. Lumala pa yung naramdaman ko nang magyakapan na kami. Feeling ko ay nakayakap ako sa isang malaking bloke ng yelo. Sobrang lamig po kasi ng katawan niya na nanonood sa kalamnan ko. Para pa nga ako nanginginig doon sa lamig na dulot ng kanyang katawan. Basta hindi ko maipaliwanag. Ang lalim din ng boses niya na parang galing kuweba o ilalim ng hukay. Binaliwala ko na lang ito dahil baka inatake na naman ako ng anxiety o di kaya ay nag-hallucinate. Nag-request si Robert sa akin na sa bahay niya muna kami dumiretso. Kaya tinanong ko pa siya noon kung naghanda ba siya ng surprise party para sa akin dahil okay lang naman kahit wala. Hindi siya umimik. Seryoso lang siya nagmamaneho. Hindi pa rin mawala-wala sa akin ang kaba. Gusto kong umidlip muna pero para akong naiiyak na ewan. Pagdating namin, iniisip ko pa na may pa-surprise talaga dahil ang daming tao sa labas ng bahay niya. Sabi pa niya sa akin ay mauna na lang daw muna akong pumasok dahil ipapark pa raw niya yung sasakyan. Tumalima agad ako. Palakas ng palakas yung kaba ko nun. Nang bigla akong sinalubong ng bunso nilang kapatid habang umiiyak. Naguluhan ako sa naramdaman ko. Nagtalo yung isip ko kung anong paniniwalaan. Patay na kasi si Robert. Hindi ako nakaabot. Alam kong mahirap paniwalaan since diretso cremate o libing na kapag na-COVID. Kaso nakataas kasi ang mga braso at kamay niya. Hindi kasya sa kabaong. Meaning nabababa lang yung mga kamay niya kapag dumating na yung hinihintay. Saksi ang mga nakilamay noon nang makitang unti-unting bumaba ito nang dumating ako. October 31 noon. Hinimatay ako sa halo-halong emosyon na naramdaman. Imaginin mo na lang, kahit ilang araw na siyang patay ay sinundo pa rin niya ako. Hinintay pa rin niya ako. Pagkagising ko ay doon na nag-sink in sa akin na wala na siya. Grabe yung iyak ko noon, lalo na nang makita kong tinakpan na yung kabaong. Para daw akong bata noon na inagawa ng laruan. Sobrang hirap pag-move on. May instances pa nga na nakikita ko pa rin siya. Dinadalaw pa rin niya ako sa panaginip. Ganun katindi ang pagmamahal niya sa akin na kung magkaroon man siya ng ikalawang buhay ay siya pa rin sana ang maging kapartner ko. Ang hindi ko lang maunawaan nun ay kung paano niya ako nasundo mula sa airport pahatid sa bahay nila nang nakasasakyan pa siya. Ang sabi ng ilang mga kamag-anak ni Robert ay nakita daw nila akong hatid ng isang taxi at pinabanga ako doon kung saan ang huling burol ni Robert. Hindi ko tuloy alam kung nag-hallucinate lang ba ako o nagparamdam talaga siya. Pero ramdam na ramdam ko na siya yung nagpakita sa akin. Lumipas ang mga buwan at taon noon na nag-struggle pa rin ako araw-araw. Kahit ilang beses kong pagurin yung sarili ko sa trabaho, ay alam kong hindi na siya babalik pa. Magpasa hanggang ngayon, naiisip ko pa rin siya araw-araw. Tinatry ko pa rin na totally mag-move on na.
Pero tingin ko, mas mahaba pang panahon ang kailangan ko. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Salamat po sa pagbabasa at God bless. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Glenn from Almanza, Uno. Mahilig po kaming magpinsan na mag-rides. Madalas joyride kapag walang pasok. Isa po ang Concha Cruise Drive sa dinadaan-daanan namin. Sumasama-sama kami sa mga group. Never pa namin nasubukan na mag-joyride doon na kaming dalawa lang. At aminado ako na legit ang kaba kapag napapadaan ka sa daanan na yan. Relate din po ang mga nakakakilabot na kwento na i-share ko sa inyo ngayon. October 31 noon. Schedule ng arrival ni Mama sa airport. 4 PM pa yung dating niya. Pero alas 2 pa lang ng hapon ay nasa airport na kami. Mas mabuti ng maaga kaysa si Mama ang maghintay sa amin dumating. Alam niyo naman po kung gaano katindi ang traffic kaya inagahan talaga namin. Expected na sobrang traffic dahil panahon na naman ng undas. As usual, yung pinsan ko ang kasama kong magsundo. Nadali ng 30 minutes si Mama. Pero ayos lang kasi makakasama naman namin siya sa mga susunod na okasyon. Sa totoo lang ay maraming daanan papunta sa amin. Pero that time ay wala akong ibang choice kundi ang dumaan sa Concha Cruise Drive dahil may susunduin din kaming kamag-anak na nakatira along the way. Ewan ko rin ba sa kamag-anak naming yon. Pwede naman siyang mauna na sa bahay para hindi na namin kailangan dumaan sa Concha Cruise Drive. Kasi para sa akin ay hindi siya okay, lalo at papaundas na. Idagdag pa na maggagabi na. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng lahat na maraming kwento tungkol sa daanang yon. Maski ako sa sarili ay legit ang kaba na nararamdaman kapag napapadaan kami sa rutang yon. Fast forward. Panereklamo na ako kay Mama na baka kako ipagpabukas na namin ang pagsundo sa kamag-anak naming yon, pero nag-insist talaga siya na dapat that day talaga. Hindi raw pwedeng ipagpabukas na. Nauurat ako dahil masyadong pa-VIP yung kamag-anak naming yon. Tumagdag pa ang pangangantsaw ng pinsan ko kung takot ba ako. Ang tanging sagot ko lang ay mabuti ng safe kesa hindi. Pero honestly, grabe yung takot at kaba ko nun. Matatakotin kasi ako. Hindi ko lang masyadong pinapahalata. Hindi pa kasi ganun ka-traffic sa parting yon dahil 2009 nang mangyari to. Mangilan-ngilan pa lang yung mga ilaw sa daan. Idagdag pa sa nakakakilabot ay ang mga naglalakihang puno sa daanan. Wala akong pake kung masabihang duwag, pero hindi na ako mapanatag simula nung tahakin namin yung daan. Sobrang dilim talaga. Palakas ng palakas yung kaba ko sa dibdib. Nasa kalagitnaan na kami nang may mapansin kaming sasakyan sa may bandang unahan. Mahina lang yung patakbo nito, pero nagbigay distansya lang din ako para iwas kitkitan. Mahilig ako sa racing, pero nung gabing yon ay hindi ko gustong paipagkarerahan sa sasakyan yon dahil na rin kasama ko si Mama. Nagyayabang lang naman ako kapag kasama ko yung mga kaibigan namin ni pinsan. Ito na nga po. Nang malapit na ako sa kotse, ay bigla naman itong dumikit sa kotse ko na minamaneho. Napasipol yung pinsan ko. Ganun siya kapag na-excite. Napailing lang ako dahil nagsimula nang tumalak si Mama sa tabi ko. Hindi talaga ako nagpatinag kahit na parang hinahamon ako ng karerahan ng sasakyan sa labas. Napansin ko na kulay itim ito. Black sedan pa nga yata. Imbis na ma-excite dahil nga naghahamon ng karera, ay grabing kaba yung naramdaman ko. Hindi lang ata kaba yun. Kilabot na dahil nagsimula nang magtayuan yung mga balahibo ko sa batok at braso. Nagsabi din si Mama na huwag ko na itong patulan pa dahil siya na raw ang bahalang magsermon sa kung sino mang mayabang na driver yung nasa kabilang sasakyan. Sobrang seryoso ko sa pagpapatakbo. Pero parang tinutukso at sinusubukan yung pasensya ko nung driver ng black na kotse.
Sinubukan kong bilisan ang pagmamaneho na ikinagalit ni Mama. Walang tigil siya sa pagtatalak. Hindi ko rin kasi pwedeng bagalan ang pagpapatakbo dahil parang iba ang gustong mangyari nung itim na sasakyan. Kapag nagbeminor ako ay nagbabanta siya na parang babanggain niya yung kotse. Inis na napamura ako, kaya kahit ayokong bilisan ay wala rin akong choice. Siguro sa inis ni Mama ay binaba niya ang bintana at nagsimula ng pagmumurahin yung kung sino mang siraulong driver ang nasa kabilang kotse. Nagbaba rin ito ng bintana. Expected ko na mga race car drivers ang nasa loob. Pero nanlaki ang mga mata ko sa sindak. Napapreno ako nang wala sa oras. Nagpakawala tuloy ng nakakarinding sigaw si Mama. Kitang-kita kasi namin ang mga naasakay sa loob ng sasakyan. Isang babae at lalaki na nakasuot ng kulay puting kasuotan. Nakasandal sa upuan na parang walang buhay. Parehong duguan. Bahagyang nakayuko yung lalaki at pasag ang ulo base sa namumuong dugo. Yung babae naman ay parang may hiwa sa bandang noo. Kitang-kita ng dalawang mata ko yon. Para pa nga akong natulala sa nasaksihan ko. Hindi ko lubos akalain na masaktuhan namin ang race car driver na naaksidente at namatay sa mismong daanan na dinaanan namin that time. Pansamantalang nawala ako sa sistema ko. Nagising na lang ako nang yugyugin ako ng pinsan ko. Dalian daw namin dahil baka biglang magdilat ng mga mata yung mga patay sa kabilang sasakyan at atakihin kami. Kahit medyo wala pa sa wisyo ay pinaandar ko na ang sasakyan. Pinaharurot ko ang takbo at hindi na namin nasundo ang totoong pakay namin kaya kami dumaan doon sa Concha Cruz Drive. Si Mama naman ay nag-collapse nang makababa na kami. Halos napagapang naman ako palabas ng sasakyan. Yung pinsan ko ay panay suka dahil pinagtaka naming lahat sa bahay. Si Mama na yung nagkwento ng lahat nang magising siya dahil halos hindi ako maapagsalita sa sobrang takot. Nung bumisita pala kami ng sementeryo kinabukasan ay pinadasalan ni Mama yung kaluluwa ng dalawang multo na nagpakita sa amin. Ipinagdasal ko rin na sana ay matahimik na ang mga kaluluwa nila at hindi na muling magparamdam pa sa iba. Pero siguro blessing in disguise yon. Ewan ko, hindi ko alam kung tama bang maitatawag yon na pagpapakita nila. Narealize ko na siguro na ginawa nila yon para iparating sa mga kabataang tulad namin na mahilig maipagkarera at magpayabangan sa daan na maging maingat sa pagmamaneho. Dahil parang ang pagpapakita ng dalawang multo sa Concha Cruz Drive ay isang babala na huwag baliwalain. Na baka yun ang mangyari sa amin kung nagkataon maaksidente kami. Pasensya na Sir Bob kung napahaba ang kwentong to. Salamat din po kung inyong mabasa. Sana ay makuhanan ng mga listeners ng lesson ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Keep safe and more power sa inyo. Magandang gabi po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Hera, taga Cebu. Gusto ko po sanang i-share yung nakakatrauma kong karanasan. Nagtatrabaho po ako sa isang cooperative bank. May branch po sila sa isang isla kung saan ako nadestino. Every weekend ay umuwi ako sa amin. Nung mga panahon na yon ay papalapit na ang undas. Dapat October 30 pa lang ay nakauwi na ako. Kaso sobrang lakas ng ulan kaya pahirapan ang bumiyahe. Kinabukasan na October 31 ay pinipilit ko na ang bangkero. Ang way kasi ng transportation ay ang pagsakay ng mga malalaking bangka since ang dadaanan namin ay dagat. Actually, wala nang gustong bumiyahe noon ng bangka dahil nga hindi safe ang pumalaot. Baka masakuhan pa kami ng malakas na alon o malakas na agos ng tubig. Pero nagpupumilit talaga ako na makauwi sa amin kahit na magno-November 1 na. Bukod sa Pasko ay tuwing undas lang kami nagkakatipon-tipon kaya ayokong mamiss ang chance na makasama ang buong pamilya ko.
Mga alas 3 siguro ng hapon noon nang tumigil ang ulan, pero makulimlim pa rin. Napagpasyahan ng bangkero na ihatid kami. Siguro naawa yun sa akin. Doon na lang daw siya sa syudad magdadaos ng undas, total ay may mga kamag-anak din naman siya doon. Mangilan-ngilan din ang mga pasaherong sakay. Kampante lang ako noon na kahit abutan pa kami ng gabi ay okay lang dahil sanay naman na ako. Magsi 6 PM na ay naglalayag pa rin kami. Medyo may kabagalan ng takbo dahil tinatansya rin ng bangkero yung alon. Since nasa dagat na kami ay kakaiba ang lamig. Hindi pangkaraniwan kahit na malamig naman talaga ang hangin sa laot. Unti-unti akong nakaramdam ng kaba. Ipinagsawalang bahala ko na lang muna yon dahil ang mahalaga sa akin ay ang makauwi. Habang naglalayag ay parang may napansin kaming ilaw sa bandang unahan. Palakas ng palakas yung kabang naramdaman ko. Hindi ko ma-explain. Basta hindi siya okay na pakiramdam. Iniisip ng ibang pasahero na baka nasiraan ng bangka ang nagpapailaw sa bandang unahan. Kakaiba kasi yung sinag ng liwanag na parang magalaw. Kadalasan pa naman sa mga na-encounter namin sa dagat na kapag may nasisiraan ng bangkero ay ganoon ang ginagawa sa hawak na ilaw. Patuloy pa rin sa pagsagwan yung bangkero. Hininaan muna kasi niya ang motor para madaanan ng kung sino man ang nagpapailaw nun. May isa kaming kasama na nagbiro na wag na lang lapitan kasi baka hindi yun tao. Mahirap na raw. Mas lalo akong nakaramdam ng kilabot dahil sa sinabi niya kasi mukhang totoo. Pero tinawanan lang siya ng iba pa naming mga kasama. Yung bangkero naman ay nagsabi na huwag din puntahan kasi kakaiba din yung paraan ng paggalaw ng ilaw para itong patalon-talon. May mga kasama kami nag-i-insist na baka humihingi yun ng tulong. Nasaan daw ang konsensya ng bangkero. Kahit ayaw ni kuya na ituloy ang paglapit sa ilaw, ay wala siyang naging choice kundi sundin ang karamihan sa mga pasahero. Patindi na ng patindi ang kaba ko. Siguro mga ilang dipa na lang mula sa kakaibang ilaw. Nang sabay-sabay napamura yung ibang mga pasahero. May napadasal ng wala sa oras nang makita ang inaakalang nanghihingi ng tulong sa amin. Isa pala yung bolang apoy na patalon-talon. Sobra na yung kaba ko nun. Isang santelmo sa laot ang ilaw na sasaklolohan sana namin. Siguro ay dating mangingisda ito na naaksidente sa mismong lugar. Hindi pa rin matahimik at tagahanap ng tutulong sa kanya. Pero alam nyo naman po na ang santelmo ay isang mapanganib na elemento ng kadiliman. Balik tayo. Mabilis pa sa kidlat na pinaandar ng bangkero yung makina. May natataranta na kasing mga pasahero. Ako naman ay nasa gilid lang at nagdadasal. Pero matinding nginig na yung nararamdaman ko. Iniliko ng bangkero yung bangka. Hindi kasi dapat na sinasalubong ang santelmo. Mas nakakatakot ito kapag nasa dagat lumalabas. Ang pagkakaalam ko kasi dati ay sa lupa lang ito nagpapakita at lumalabas tuwing umuulan. Nakakatakot talaga dahil hinahabol ang bangka na sinasakyan namin. Kanya-kanya kaming bukas ng flashlight pero hindi umuubra. May naghahanap ng lighter at posporo. Kailangan daw ng apoy sa apoy na liwanag. Ako naman, halos umaiyak na sa takot nun dahil hindi ko naman alam kung anong nangyayari kapag hinahabol ng santelmo. Kung pwede ko lang takbuhin ang dagat, kaso malabo mangyari yon. Baka maging santelmo din ako kapag ginawa ko yon. Ngunit naalala ko rin na may nakasiksik pa palang lighter sa bag ko. Mga a few weeks kasi before ako lumaot nun ay tinigilan ko na ang pagyoyosi pero hindi ko lang naitapon yung lighter. Hinanap ko mula sa bag yung lighter. Nang mahanap ay nilabas ko yon. Kahit nanginginig ay sinindihan ko ang lighter. Nang mapansin ng santelmo na may apoy akong hawak ay para ba itong napaiwas sa amin at lilubayan kami. Para tuloy akong naging instant hero sa dagat noong mga panahon na yon. Mangiyak-iyak pa ako sa tuwa at lumuwag din ang pakiramdam. Kahit nasa pampang na kami ay hindi pa rin mawala sa akin yung takot. Kaya nag-request ako after ng undas na kung pwede ay mag-leave ako noon
kahit galing pa ako sa holiday dahil sa matinding takot na na-experience. 1 linggo ba naman akong nilagnat? Payo ko lang po sa mga nakikinig, hindi natin mahuhulaan ang panahon. Mas mabuting maging maingat. Wala rin namang mawawala kung itry nating magdala ng pangontra laban sa mga masasamang elemento tuwing babiyahe tayo. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Sana ay may oras kayo na mabasa ito at more power sa inyong channel.